tayo po'y nasa ikalawang yugto na ng ang pagtatanghal sa ating pong palatuntunang Lapid Fire. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talaslas. Tayo po ay napapanood sa A-Try TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. At ngayon po'y sabayan ang napapakinggan sa DCRJ Radyo Bandido 8 sa inyong mga talapihitan. Kaya po ng dati, marami po tayong pag-uusapan. Sa mga nais pong magbigay ng reaksyon, ang ating pong landline sa ating impilan ay 412-0288. Samantala, ang text line po natin ay 0917-798-8910. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Bueno mga kaibigan, bago ho tayo dumako sa mga pag-uusapan pa nating mga issue, dahil kanina po pinag-usapan na namin itong paglambot ni Presidente Duterte kay Chief Justice Sereno. Palibasa nga po, babae. Alam niyo naman si Presidente Duterte, isa lang ang matigas dyan. Yung kanyang paninindigan sa pagpapatupad ng batas. Pero pagdating ho sa babae, mga kaibigan, malambot ang puso mabilis niyan. Lumambot yan. Puso niya malambot. Mabilis. Lalo na maganda. Maganda rin si Sereno, baka kala mo. May asim pa eh. Nakita mo naman si Vice President Leni Robredo. Hindi nga tayo nagkamali ng sa pantahan natin. Pag nakita nito si Leni Robredo, sigurado sisikip ang pantalon yan mga kaibigan. Ayun na nga nangyari. Hindi niya raw maiwasang hindi titigan mga kaibigan. Nung una, ayaw niyong bigyan ng mahawakan Ayaw niyong bigyan ng pesto. At saka nasisiguro ko sa iyo, hindi lang nung makita niya, kundi nung mahawakan niya ang kamay ni Leni Robredo, di lalo na mga kaibigan. Lalong pero bago yan, meron tayong kakapanayin, pero bago yan, meron tayong babatiin muna na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, sino ito binabati? Binabati natin, birthday yata ngayon ni ni Alitea Vitali de Jesus. Happy birthday sa iyo, ito po sa anak ito ni Oscar de Jesus na matagal na nating taga-subaybay, 10 taon na ho, mga kaibigan. Nasa iba't ibang himpilan tayo, ultimo sa himpilan ng gasolina at ng tren, hinahanap tayo niyan mga kaibigan birthday ng kanyang anak, nasa sila, California, taga-California po yan. Binabati natin si Alitea Vitali de Jesus sa kanyang ngayon, 15th birthday. August 14 pala. Sa linggo na ang birthday kasi biyernes ngayon Wala tayo, hindi na natin siya mababati, kaya advance happy birthday. At happy birthday din sa ating kasamahang photojournalist sa pahayagang hataw, ang veteranong Manunyut na si Bongson ho. Birthday din ho ngayon. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. Abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday!
Nasa linya po natin ngayon si Senior Inspector Aris Villa Ester. Siya po ang spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology. Magandang umaga po, Inspector Aris Villa Ester. Hello? Alin ba rito? Ayun, oho. Hello, magandang umaga po. Senior Inspector Aris Villa Ester. Hello? Ba, wala ah. Oh, nasa linya pa ba? Ha? Wala. Tawagin niyo ulit. Dito sa pangalawa. Ayun, hello? Hello? Wala. Wala sa linya. Ayun, ano? Hello? Oh, di ayusin muna natin, ha? Bago natin kuhanin. Itong sa Quezon City, nalungkot po si Mayor Herbert Bautista dahil lumabas po na nagpositibo sa ipinagbabawal na paggamit ng droga yung kanyang kapatid na si Hero Bautista. Yun. Bagong halal ito na councilor sa Quezon City. Siyempre, nalungkot po si Mayor Bautista, si Bistek, sa ano na yan, balita na yan. Nasa linya na? Ayan. Okay, ano linya yan? 1, 2. Ito. Magandang umaga po sa inyo, Senior Inspector Aris Villester. Magandang umaga po sa inyo. Pasensya po, naputol yung linya. Opo, kasi meron malaking balita na pumutok ngayong umaga at ito ay kaugnay ng pangyayari kagabi sa Parañaque City Jail na meron daw pong sumabog na granada diyan at hindi yata bababa sa 10 ang namatay. Meron na po ba tayo? Oho. 10 po yung confirmed na namatay, no, dun sa pagsabog. At pero subject for confirmation pa kasi kinukuhan pa sila ng biometrics as we talk now. And yung warden naman po ay nasa stable naman na yung kanyang kalagayan sa hospital at the investigation is still ongoing doon sa Parañaque City Jail. Papunta nga po ako ngayon doon, ang transit po ako. Sir, pwede ho bang explain nyo sa amin kwento nyo sa mga nakikinig sa atin ngayon yung report kung ano po ang pangyayaring naganap na yan kagabi? Kagabi po, ang nangyari po talaga, after galing po kasi sa event, no, sa isang official event yung warden na si Superintendent Bantad. At pagdating niya po doon, mga bandang 8:00, nagpatawag po siya ng meeting. Kasi po, na meeting ito, no, ito yung mga meeting na nagpapaabot ng mga concerns, yung mga inmates, tungkol sa mga problema nila. Opo. At pinapaabot ito through dialogue. Doon po nangyayari ito sa opisina mismo ni Warden. Ngayon po, sa di inaasahang pangyayari, nagkaroon po ng pagsabog. Dinidetermine pa po ito ngayon ng SOCO, no? Ng mga SOCO team natin at ng ibang augmenting forces na tumutulong po ngayon sa DJMP. Opo. Kung saan ang galing at paano sumabog yun. Yun po yung naayos na po namin ngayon. Hanggang ngayon po, wala pang nailalabas na pangalan yung mga nagsasagawa ng investigasyon doon sa pangyayari. Sapagkat may mga natatanggap na ho kaming tawag, kung maaari daw matulungan sila para nasa ganon, maalis ang kanilang pagkabahala, baka hindi nila matiyak kung isa sa mga kamag-anakan nila ang na-involve dyan sa mga namatay. Family kasi sabi ko nga, nagkakaroon pa ng biometrics pa sa kanila at yung mga fingerprint, inaalam pa kung sila talaga yon. Opo. Pero as of the moment, 10 po talaga yung patay dun sa nangyari sa Parañaque City. Wala ho ba kayo may bibigay na masasabi ho natin ngayon na maaring asahan ng mga pamilya ng mga inmates dyan kasi hindi natin may aalis yung pagkabahala sa kanila kung more or less
ngayong araw ay mga gaano tatagal para makatanggap sila ng information doon sa mga pangalan ho ng mga tao na nadamay dyan? Sa totoo nga po, yung office po namin ay inaantay na lang din po yung confirmation ng mga nag-conduct ng biometrics. Oho. Opo. At saka Sa yung... moment na ma-release nila yon, i-release po namin yung mga pangalan. Ito nga, papunta din po ako doon ngayon sa Paranaque City Jail to personally have an interview doon sa mga media na nakapaligid sa para at least mabawasan na rin po yung ng mga bisita o yung mga pamilya ng mga allegedly na namatay. yung pong jail warden nasa ospital, hindi ho ba? Yun ho bang sanhi nun yung pagsabog ng granada? Apo, natamaan po kasi siya sa may bandang kaliwa o kanan ng kanyang mukha at sa may paa. Mm-hmm. Opo. Yung sharpnel ho, no? Shrapnel ng granada po. Opo. Bueno, hindi na ho namin muna kayo abalahin, pero baka ho sa bandang maya-maya ho, mga susunod na programa, may mga tatawag ho sa inyo na dito sa DCRJ para makakuha ho kami ng detalye tungkol po sa... Opo, ng mga update. Rest assured po. Opo. Ongoing naman po yung investigation. Inaalam pa po namin the moment na ma-wrap up namin lahat ito ay sasabihin naman po namin yung mga pangalan ng mga namatay. Kasi mahirap po yung kumalat ang espekulasyon muna, no? Bago yung Opo, naiintindihan po namin yan. lumabas yung mga katotohanan. Siyempre, magmumula yan sa panig po ninyo, no? Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po ulit at magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Yun po mga kaibigan, malaking balita kasi ngayong araw na ito yan, yung sumabog dyan sa Paranaque. Oo. Pero wala tayong detalye, walang maibigay na mga pangalan Oo. nga ho. Siyempre, nababahala yung mga kamag-anakan na mga nakakulong dyan. 10 yun Oo, unang tanong dong, kanino intended yung granada? Hindi, yung maipaliliwanag yan Oo. pagkatapos ng investigasyon. Oo. Kaya nga, mahirap magbigay ng espekulasyon. Oo, yeah. Hindi ka rin makapagtatanong, hindi ba? Mm. Kasi nga wala silang detalye. Wala. Kung malaman mo man lang yung mga pangalan ng mga nabiktima ro, madali ka na makagawa ng tanong. Ano ba mga kaso niyan, di ba? Ano ba, bakit ba nakakulong yan? Ano naging kaso niyan? Paanong nagkaroon ng granada ron? Sino may-ari ng granada? Yung bang granada sumabog doon sa mga inmates? Oo. O doon sa superintendent? Oo. Kaya ba nagkaroon ng barilan dahil ibig sabihin, tinamaan yung warden? Yan ang mga tanong nila na hindi pa sinasagot yan. Okay, mga kaibigan, kanina gusto ko lang balikan itong kay Mayor Herbert Bistek Bautista para naman dun sa mga taong malabo utak. Magkaroon naman tayo ng medyo ng bukas na isip, ha? Kasi ang gustong palitawin dun sa Facebook lang, kumakalat yan Naunang kumalat sa Facebook yan na yung bang ikinakapit nila na itong si Hero, parang may kinalaman si Herbert doon sa pagiging drug addict niyan. O kung nagpositibo man yan sa droga, yung pagiging drug user niyan. Kasi sabi yata ni Herbert Bautista, ipapa-rehab yata. At saka isasailalim sa counseling. Well, andyan na tayo. Kasi para lang doon sa mga malulupit magkomentaryo. Sabi ko nga sa inyo, kung nangangailangan ng mga bagong judge
sa Facebook, marami. Dami. Libre yung mga judge dyan eh. Lintik po kung humatol yan. Akala mo, nandun sila nung yung mga pangyayari, nasaksihan nila eh. Katulad na lang yung napatay dyan sa Kuwano, yung pinagbabaril ng pulis sa loob ng HPG. PG, oo. Yung inaresto nila. Mm. Ay nasabi ng agaw daw ng baril. Mga kaibigan. Unang pinalabas nila doon na video na pinakikita, siyempre kinundi na ng taong bayan na bakit pinatay ito. Yun ginawa, pinakikita. Malayo yung kuwa. Nung kasuhan na itong mga pulis, mga kaibigan, may panibagong lumabas na video. Lumabas na pangalawa. Talagang mapapatay mo yun kung kayo yung pulis eh. Oo. Yun pa lang, gagong yun, nakabangga pala yun ng kotse. Hindi nakabangga, binangga niya. Sinadya. Nakamotor siya. Paano? May babae yata doon sa kotse. Hindi ko malaman kung kinukursunada niya yung babae o ano. Maririnig mo, may mga nagsasalita habang kinukunan siya, boses ng babae na nagrereklamo doon sa loob ng kotseng binangga Ngayon, itong tarantadong ito, talagang parang may nakadroga nilalabas niya yung dila, pinakikita niya rin sa babae. Ayun. Na nilalabas niya yung Lalaro-laro. yung masamang dila, Ayun. masamang tabas ng dila niya. Hindi tayo sanay doon Kaya kung ikaw yung pulis, yung tsaka yung asta niya, talaga mapapatay mo yung isang ganun tao. At ako naman, hindi naniniwalang yun ng agaw lang ng baril. Kasi 5 tama Meron ba ng agaw ng baril 5 tama? Mga kaibigan, Sus Mariose po. Ngayon, balikan natin. Parang ganito lang yan yung kay Herbert. Huwag nyo nang ipagdikitan si Herbert na akala mo ginusto niya na yung kapatid niya malulong sa droga. Mga kaibigan, gaano karami yung pamilya ngayon sa buong Pilipinas ang merong miyembro ng pamilya na nasangkot sa droga, yung bilang user na lang, addict, mga kaibigan. Hindi magaang yan na problema. Alam ba ninyo kung gaano kabigat na kalbaryo ang pinapasan ng isang buong pamilya? Lalo sa magulang, yung magkaroon kayo ng anak na addict, baka hindi ninyo alam yan. Baka hindi nyo alam na halos, baka hindi na natutulog ang marami na pamilya sa problemang inaakyat ng mga merong ganyan kasambahay. Unang-una si Hero Bautista, nasa tamang edad na yan May control pa ba yung kapatid niya dyan? Kung yung magulang hindi makontrol, kapatid pa. Alam nyo, pagka ang tao nasa sapat na taong gulang na, may sarili ng disposisyon yan. Tanungin nga ninyo yung mga may anak, may kapatid na addict, tanungin nyo kung madali para sa kanila yung pagsabihan yung kanilang kapamilya na magbago, tumigil. Dahil sa inaakyat na nervyos sa bahay. Hindi ka makakatulog Mag-aalala ka, baka pati ikaw mabiktima, no? Hindi na yun Marami ka nang maiisip, mauna ka pa mapraning dun Yun. Baka akala ninyo, bakit? Iniisip nyo, kung hindi makapatay ito, baka ito mapatay. Yun. Sa ginagawa niyang yan. Mapapahamak, ibig sabihin. At pag-akyat sa bahay naman, ultimo mga pinggan dyan na ibebenta. Lahat na lang. Kulang na lang, pati ikaw ibenta. Merong nangyayaring ganyan. Di ba sa kwento nga ni Duterte, meron siyang kaibigan na tinawag siya madaling araw. Yung pala, sobra sama nun. Isipin mo, ikaw yung ama, naiwan mo yung baril mo, pagkatapos, nakuha nung anak mong adik. Yung anak mo namang adik, itinutok yung baril doon sa kanyang ate.
at saka niya ginahasa yung ate niya. Eh mga kaibigan tao pa ba yan? Yung mga gumagawa niyan? Sana kung aso yan magkapatid sila Di ba? Aso lang nakakagawa nun isipin mo nagagawa na ng tao yan? Marami naman kasaysayan na ganyan. Walang kasalanan doon si Herbert. Mga kaibigan, ang totoo problema niya yun Malaking problema para sa kanya yan kahit na hindi pa nabulgar yan Kahit hindi pa natin alam na meron pala siyang kapatid na gumagamit ng illegal na droga. Problema niya yan. Mga kaibigan, pinoproblema niya, hindi naman niya sariling problema. Dahil yung kapatid niya ay nasa sapat na taong gulang na yan mga kaibigan, may sarili na yang disposisyon. Ang desisyon na yan, nasa sa tao yan. At saka si Herbert lang ba ang may kapatid na celebrity? At siya lang ba ang personalidad na kilalang merong ganyan? Ay nako, baka gusto nyo sabihin ko sa inyo, isa-isa. Anak pa no? Di ba si hindi, nasa ibang... Hindi lang adik yun. Di ba si... Puser yun Gusto nyo isa-isahin ko? Naku, sus, Dami Mario, mga kaibigan, Kilala mo si... Kilala ko yun. Hindi, yung napatay kahapon sa San Pedro. Iba. Di ba sino yung nahuli ron? Pinsan ni Robin Padilla. Ibig mo sabihin, may kinalaman si Robin Padilla dahil adik yung pinsan niya. Nalulong sa ganon, nasadlak sa ganon. Ano kinalaman niya ron? At yun daw napatay na drug lord na yun, supplier ng droga sa mga artista. Yan ang abangan nyo. Oo. Diba? Yan ang abangan natin. Yung kay Herbert, wala yan Mga makikitid na utak ng tao, karamihan ngayon, yung mga isasangkot mo yung mayor yan Mga kaibigan kahit ganyan yan gusto lang nila siguro may mga galit sa kanya, yung mga ayaw sa kanya. Di ba? Ba't nanalo siya? Hindi makakuha ng pabor. Yung iba naman wala na, last term na si Herbert. Para gawin niyo pa yan. Wala na. Di ba? Kinukulayan ng politika Oo, mga kaibigan hindi tama yun. Baka akala ninyo, kahit ibig ko sabihin, kung hindi man natin alam na may ganyan sila sa pamilya, masakit sa kanila yun. Kahit wag na natin silang pag-usapan. Pagkatapos sasangkot mo pa parang may kasalanan. Sana kung musmo si Hero, minor de edad. Ha? Matanda na yan, maliit lang yan, pero matanda na yan. Saka iba yung kapatid lang, kaysa anak. Hindi, kahit pa anak mo Oo. Bakit ba yung anak ni... Yun na nga Yan, tanda na nun, sipin mo. Di ba yung anak ni... Oo. Sino nga? Yung kaibigan ni Chongko. Tsaka yung pamangkin ni Kwan? Yun ba, kasalanan ba nila yun? Ito nga, may mayor pa ngayon sa Quezon. Quezon ba yan? Hindi San Pablo o Lucena. Ha? Pinahuli niya na yung tsuhi niya. Kasi identified sila sa Kwan sa drugs Ewan ko kung ba't niya pinahuli, kung durugista lang ba yun o ano yun. Ito, durugista lang Tapos, iisipin, si Judy Estrada, ba't di nyo huntingin? Matagal na yan Ha? Ba't hindi nyo hinahunting yung si Judy Estrada? Saan ba nagtatago yan? Alam mo ba, Boboy? Alam niyo bang yung si Judy Estrada, hindi pa yata presidente si Erap Droga na yan Hindi ba? Droga na lakad niyan Ba't di nyo pabuksan yung kaso ni Nida Blanca para malaman natin kung yung Dragon Head na sinasabing codename Dragon Head, si Jujun. At saka, kung yung Dragon Head na yon ang pumatay kay Nida Blanca. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Mga kaibigan, wag po muna kayong alis. Magbabalik kami pagkatapos lamang ng ilang mahalaga mensahe mula po sa ating himpilan.
Magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 now. Fine. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa 8 Media Broadcasting Network. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Papatuloy mga kaibigan sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Ito merong nahuli ang NBI. Ito, pakinggan po ninyo ito. Magandang istorya ito. Ewan ko lang kung ito'y magtutuloy-tuloy. Kung hindi malalagyan. Mga kaibigan, ha? Ang National Bureau of Investigation po ay nakahuli ng 5 miyembro ng isang sindikato ng prostitusyon. Ayun. Ito'y nung Miyerkules, mga kaibigan. Ang mga nahuli po, naaresto nila, ito'y nagbubugaw ng mga kabataang babae. Sipin ninyo ito, ha. Ang pinakamatanda rito, dun sa 13 babae na yan, ha, kabataan, na kababaihan, ibinubugaw ito, yung na-rescue, 13 yun. Na ang edad nila, mga kaibigan, puro mga 16 years old. Ang babata. Minor de edad. Sila'y ibinubugaw sa mga dayuhan, mga foreigners, sa mga hotels, sa mga dinadala sila sa mga casino, dito sa Metro Manila. Kung saan ginagawa ang transaksyon sa social media. Guro, kasama na Facebook dyan. Ito, nung mahuli itong sindikatong ito, itong mga miyembro ng sindikatong ito, mga kaibigan, isang sasakyan na ginagamit nila, gumagamit ng plakang numero 8.
Diyos ko. Ha? Number 8, di ibig sabihin congressman. Sa congressman, ano ha? Congressman, oh. Congressional protocol plates ang tawag dyan eh. Ito ang pinanghahatid dun sa mga bata. Yung sasakyan na yun, na mayroong plate number na 8, ipinanghahatid dun sa mga babae na ibinubugaw. Ito naman mga kabataan babaeng ito, kaya sila napunta dyan sa mga sindikato na yan, kinumbinsi sila na sila gagawing mga model. Model, oo. Ha? Kinumbinsi sila, mga kaibigan, para ang modus operandi nila, kumbinsihin nga nila yan, na una magpo-photoshoot anya. Yung pala, dadalhin sila sa puro shoot. Oo. Ha? Shoot ng shoot. Ipapashoot pala sila, hindi pala sila ipo-photoshoot. Doon ba yung sa manonyot? Kundi ipapashoot sa mga ika nga po customer. At ang balita po natin, ang amo daw nila nagtapat yung isa sa mga ito. Pakinggan ninyo mabuti itong kwento. Ipinagtapat ho nitong mga nahuli na sina Nehemiah Velasquez alias Joey, Kuya Joey, hindi ho police files tonight to Kuya Joey lang. Joey lang. Hilary Acosta alias Violet C. At yung driver sila Adrian Carrido at Orlando Abarca at Alex Balane. Ay nakakita rin ho doon sa sakyang ginagamit na Avanza at Hyundai Starex van na mga plaka numero 8. Ang dami naman nilang plakang ganun. Pang ano no? Itinatanggi ngayon itong Hindoropot na si Velasquez na binubugaw yung mga biktima pero inamin niya. Ito na. Inamin niya na yung ginagamit niyang Avanza, yung sasakyan, Toyota Avanza, yung walang kwenta, di umano pag-aari ng isang politiko. Politiko? Na ang pangalan ay Miss A. Siyempre, pagka-artista, babae, ang tawag mo dyan, Miss. Mga kaibigan, yan daw. Miss A. Ito daw ang nag-uutos sa kanila na kung saan dadalhin na hotel yung mga modelo raw for photoshoot. Yung pala, ibig niyang palabasin, inihahatid nila yung mga babae sa hotel. Ang sabi nila para mag-photoshoot. Hindi ako naniniwalang hindi nila alam na binubugaw to Yung pala, pagdating doon, hindi photoshoot, kundi pinapashoot yung mga babae. Nagpapashoot. Lagyan mo na S, Ngayon, yan mga kaibigan. Ang balita ko, etong nagbubugaw na ito na Miss A, dating artista. Dati, Pero, hindi siya congressman. Ginagamit nila yung plate number na 8, mga kaibigan. Tapos, may anak ito na isang baguhang artista, babae. Ito naman daw ang pinapashoot sa isang politiko. Isang mayor sa Metro Manila. Ito isang mayor sa Metro Manila na ang kinahuhumalingan ngayon ay mga 16 anyos. Mga 16 na. Isipin mo, lagpas na sa apo sa talampakan, meron na tong hayop nito. Ano tawag mo dyan, di ba, pedophile? Yan. Naging pedophile na ang walang iya sa katakawan sa babae, no? Sa sobrang manyakis. Yan ganyan ang, habang tumatanda,
mga kaibigan, yung sobrang mga manyak, Yeah. matakaw sa babae, dumadating sa, sila sa panahon na ultimong nawawala na sa sarili nila na apo mo na lang sa tuhod dyan, Wala na. kakabayuhin mo pa. Alam ba ninyo sa Amerika yung ganyan? Mga kaibigan, ewan ko kung mabubuhay ka sa galit ng taong bayan. Pag ganyan ang kaso mo sa Amerika, huwag ka nang lumabas ng bahay. Sigurado ipapahiya ka ng publiko. Lalo na, official ka. Ha? Mm. Kayong mga nasa gobyerno. Oo. Napakahayop nitong tao nito. Gusto niyo ng clue? Kung sino yan? Ano, Klo? Mayor ito! Mayor. Akala ninyo, mayor na bondat. Ha? Walang hiya. Pedophile! Si Nakikinig, Mayor Pedophile! kung nakikinig ka, Di ka na kinilabutang hayop ka? Ha? awa ka naman sa mga bata. Napaka walang hiya mo, ha? Anak ka ng pug! Anak ka ng pug! Diba? Mga kaibigan. Mabigat yan. Di ako si Baka General Bato, ha? Baka dumating ang araw mababa Baka pa sa 12 anyos ang anuhin yan. Ah. Yan palala ng palala yan Hayop ho, mga Iba kaibigan. kasi yung stem cell Aba. Hindi, tingnan ninyo, ha? Masuswerte itong mga ito, dito sila nabuhay sa Pilipinas. Na ang lipunan, uto-uto. Madaling lokohin, ang mga tao maiigsi ang pananda. Mga kaibigan, napakasuswerte ng mga walang iyang politiko dito sa Pilipinas. Sino kaya? Dahil dito sila naging politiko. Dahil kung sa ibang bansa yan, baka yung taong bayan, pinatay na yan Matagal na Ha? Kaya pagka nabigo pa ang taong bayan kay Presidente Duterte, malamang na dyan na tayo mauwi. Wala na. Si Duterte na lang Ito na lang huling baraha ka na Sino President pa Duterte. Susunod na Duterte. Oh. Wala na Eto. At least si President Duterte, mga type niya, Leni Robredo. Oo. Nasa wastong gulang na yun. Tsaka Sobrang gulang na nga yan Tsaka sinasabi niya. Diba? Umaangas siya. Oo. Captivating. Lalo na nung mahawakan niya yung kamay Oo, nahawakan ko rin ang kamay niyan Nakuryente siya Oy, talaga makukuryente ka Ganun ba? ba? Hanggang baba? Hanggang baba. Ngayon mga kaibigan, ito mayor ito sa Metro Manila, si Mayor Pedophile. Ito, nananawagan yung rank and file employees ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang laki ho ng kanilang paid advertisement ngayon sa isang broadsheet. Dahil siguro gusto nila na talagang mabasa ito Ang publiko. ni Presidente Tsaka ng Duterte. Presidente, Mga kaibigan, kaya pinilit nilang gastusan upang umapila itong Sweepstakes Employees Union kay President Duterte. Tungkol sa ginagawang kawalanghiyaan ng mga opisyal dyan sa PCSO. Simula 6 na taon yata ang nakakaraan hanggang ngayon. Ang ginawang pagsasamantala ng mga hayop na yan. Ang pinagtataka ko lang ho, bakit nandyan pa si Joy Rojas? Oo. Ito yung Joy Rojas na ito, paimbestigahan ninyo yan. Yan ho ang general manager at siya ang nag-aaproba, isa sa dapat ninyong ipaimbestiga dyan, magkano ang kinita niya sa isang paraan ng pagnanakaw na kunwari pinalilitaw nila na advertisement. Ayan ang racket Alam nyo, ginawa nitong si Joy Rojas, mga kaibigan, katakot-takot na advertisement ang binigay nito sa pinili lang niya.
Baka hindi nalalaman ni Presidente Duterte pa, kaya sabi ko, balik niyo si Murato dyan eh. Tiyak na lahat ng baho niyan lalabas eh. Oo, pag simura to, naku, Diyos ko, Kasi papayag. si Murato nag-institute ng mga reforma dyan, siya rin ang gumawa kung paano palalakasin ang kita ng PCSO. Katunayan, sa kanya yung loto, pati yata STL. Brain. Pero nung kanyang ipinalukala, yan pong STL na yan, maganda nga rin. Pero nung wala na si Murato, naging hangal. Ayun na. Yung mabuting hangarin po sa STL, ginawang hangal. Ha? Yung pong gambling lord na mga nag-take over. Eto ho eh. Sindikato ho itong nandyan ngayon sa PCSO. Ito'y panawagan ng mga empleyado. Sipin ninyo yan. Patuloy daw ang pang-aabuso sa kanila. Pero nila, hindi sapat ang aming lakas hanggang ang namumuno sa PCSO ay hindi makatao at walang puso. Umpisahan nyo yung investigasyon kay Joy Rojas. Yun, no. Makapal ang mukha niyan. O, yung isang himpilan ng radyo, pinuno niya ng advertisement. Ang laki ng bayad. Ha? Sa pagkakaalam ko, meron pang binuksan niyang radyo na yan na tabloid. Newspaper. Na? Ang gumagasta po ng pag-imprenta at pagpapasweldo yata sa mga tao kinukuha sa PCSO. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Ayan Joy Rojas. Kapal ng mukha niyan. Sipin mo dati KGMA. Oo. Pagkatapos magaling no? 6 na taon, no? Nakapasok. Siguro, nabalitaan ni Noynoy. Tsaka nung kapatid ni Noynoy, yung kapatid niya nagrekomenda sa kanya nito. Ano ito manugang ito ni Bunyi. Magnanakaw ito. Kunin mo. Magaling ito. Yun, naubos ang pera ng sweepstake. Pero wala ka nabalitaan na tulungan yan na matino. Mga kaibigan. Yung barya, binibigay dun sa ang main trust niyan, tumulong eh. Charity. Kailan ho ba nangyari ang pera ng sweepstake, talagang ipinantutulong sa pangangailangan ng mga kapuspalad? Sa panahon lang ni Murato yun. No. Pati pagpapa-hospital, marami. From womb to tomb pa nga mula sa parang Mayor Lim mula sa pagsilang hanggang sa libing, meron sila. Itong mga ito, mga kaibigan, wala ho. Pinahihirapan yung bibigyan nila ng 5,000 piso. Halagang 5,000 piso. Araw-araw kang papupuntahin doon. Tatagtarin ka ng requirements para hindi ka maka-qualify. Para magdala ka. Para hindi ka makapag-comply. Sinasadya nilang pahirapan para hindi ka mabigyan ng tulong. Nagpapanggap lang. Iba, milyon-milyon, ano? Ako'y maniniwala na maganda intention ninyo at ito sisiguraduhin naman natin kasi na yan kunin mo yung minapatunayan. Yan. Hindi yung susuntok tayo sa buwan. May track record. Ilagay mo si Murato ba? Maganda ginawa niyan. Coming from me, sipin mo yan? Oo. Ako nagsasabing matino si Murato. Paimbestigahan nyo na lang, di ba? Paimbestigahan nyo si Joy Rojas. Damuho Rojas. Magbabasa tayo ng mga text. Marami tayong hindi na kuwan sa ilang mga araw natin. Pasensya na po kayo. Ano ba ito? Uy, na-delete ko yung text.
Eto sabi, dumaan ako sa Ross Boulevard. Merong monumento na pinagawa si ERAP para kay FPJ. Bakit siya nagpagawa nun? Bayani ba si FPJ? Hindi si Hindi. Era pa nagpagawa nun. Hindi, oh. Ang nagpagawa nun si Mayor Alfredo Lim in honor of FPJ bilang pagdakila kay FPJ sa kanyang mga nagawa contribution sa pelikula. Pelikulang Pilipino. Pati yung si Dolphy meron dun Meron, pinagawa niya rin. kung magsalita si ERAP nun pag mag-i-eleksyon niya lang ginagawa yan. Palibasa nga, ampun lang yan si Grace po, hindi naman anak ni FPJ yan. Kaya yan si Grace po, wala naman yang talagang pagmamahal dun sa yumaong si Daking baluktot din ang paniwala niyan, bata pa, walang hiyana. Yan mga kaibigan, si ERAP, madalas sabihin niyan pag malapit na eleksyon, kaibigan ko niyang matalik ang tatay niyan kaya nga yan ang dinala niya raw, di ba? Pero, naitanong ba ninyo kay ERAP, kung talagang kaibigan mong matalik pala si FPJ at hindi mo tinarantado yan ng tumakbong presidente, hindi mo winalang hiya yan, bakit ni ulo ni FPJ, wala ka na ipatayo dun sa San Juan? Wala. Taga San Juan si FPJ. May pangalan ng kalye, walang Yan po Yung estatwa na yan, monumento na yan ni FPJ, ang monumento naman hindi pinagagawa dahil bayani ka lang Hindi. Hindi lang para sa bayani yan. Mga kaibigan. Si Dolphy meron dyan. Nandun sa may museum pambata. Ang nagpagawa, hindi si ERAP. Hindi. Yung kay FPJ tsaka kay ERAP Dolphy. yung ganun-ganun. Ang nagpagawa niyan, si Mayor Alfredo Lim. Yan. Di ba? June ng Las Piñas, hindi lang, inuulit ko, hindi lang bayani ang pinagpapagawa niyan. Kaya kita mo yung libingan ng bayani na pinag-aawayan pa hanggang ngayon. Kung ililibing si Marcos doon o hindi. Wala Doon ka bibilib kay Presidente Duterte. Yun ang sinasabing political will. Kung nasa batas, kanyang ipaglalaban Maninindigan siya. Maninindigan si Duterte na pinapayagan na niya ang paglilibing kay Marcos. Bagay na ewan ko kung ano pinagpapakamatayan ng iba na wala naman silang pinagbabasihan para kontrahin yung paglilibing doon. Tapos ang liwanag ng requirement, ang hindi lang pwedeng ilibing yung convicted of a crime involving moral turpitude. Nabanggit niya, no? Si Cayetano, pumabatikos pa Dapat daw tawaging libingan ng mga diktador. Kaya nilibing si Marcos dyan. Isipin mo yun. Hindi, gumawa na lang kayo ng maraming libingan. Lagyan ninyo ng pamagat lahat yan. Libingan ng mga walang hiya, libingan ng mga drug addict, libingan ng mga libingan ng mga walang utang na loob, plunderer, libingan ng mga lasenggo, libingan ng mga magnanakaw. Kanya-kanya, no? Ba't kayo? Hanggang ngayon tayo mga Pilipino, masama ugali na Isipin mo yung si Dr. Jose Rizal tsaka si Bonifacio, hanggang ngayon pinagtatalunan Si Bonifacio na ang national hero dapat, hindi si Rizal. Hindi si Rizal. Pareho yan! Bakit ka magkakaroon bakit ka magtatangi? Oo. Pareho-pareho ang bayani yan. Yan ang sinasabi ng mga militanteng grupo na tumututol din ngayon kay Marcos. Sa akin, lahat sila bayani. Parehong bayani yan. Kanya-kanya sila ng ginampan ng papel bilang mga bayani. Hindi mo mong hanapin sa iba yung kanyang ginampanan na ginampanan ng iba. Kanya-kanyang papel yan Kanya-kanya yan. Mga kaibigan, ngayon, ito pa. Meron pa ba? Wala na, no? Wala tayo mga text. Wala na ba? Wala. Baka kahapon marami. Isang malaking Himalayan. Natin nabasa. Ayaw na nilang mag-text.
Bakit? Baka nalibang sa pakikinig. Tayo nga pala napapanood din ng live sa Facebook. Tama ba ako? O meron text sa Facebook kanina eh. May tama ba ako o ano? Malaki tama mo. Malaki. Malaki. Ha? Malaki. Ben, mga kaibigan, gusto niyo ba ako magkwento? Oh. Tawag na. Wag na, baka mabitin eh. Baka gayahin eh. Ayan na. Oh. Ayan. Pagdating sa mga adik, ayan, basahin mo. Tunay na wala makatatalo pa sa pagiging adik ng nitong si Erwin Estrada. Adik sa pera, pagnanakaw, sagad sa pagiging adik sa iba't ibang klase ng kahayupan. Ang saklap pa, pati pamilya, adik din daw sa droga. Kaya naman ang mga adik na lang talaga ang mga tiyo ang utak. Patuloy na Namimili kasi yung iba, gusto nila si Herbert lang. Oo. Ayun si Hero lang. Bakit yung anak ni Erap? Diba? Bakit ba maraming mabait kay Erap? Ano meron yan? Pinagnakawan tayo niyan, convicted yan. Sana kung di man lang. Ito, binabati natin ito nag-text. Asan ba yung text niya? Tama yung desisyon ni President. Hindi ito. Nabasa na yata yun. Kapersi, katatapos hindi ito eh. Wala. Batiin ko na lang si Juan, si Arnel Biroya. Ito pala. Pabor daw sa panawagan natin kay President Duterte na ibalik si Mandaling Morato sa PCSO sapagkat siya'y may puso sa pagtulong at madaling lapitan. Naku, Sir Percy, totoo yung sinabi mo na pinapahirapan ng kasalukuyang PCSO General Manager yung mga humingi ng tulong sa dami ng hinihinging requirements. Hindi naman ako nagsisinungaling o gumagawa lang kasi ng kwento. Yun yung sinasabi natin, totoo lang eh. Factual yun. Hindi ko naman kailangan na magsinungaling para sumikat ako. Anong sikat? Sikat Chupoy o ano? Ito. President Duterte can do a self-imposed coup d'etat by the AFP. Yun ang sinasabi ko. That's what I am talking about. Sabi lang. Once successful, a joint military-civil junta will be installed. The junta will invite Rodrigo Duterte to sit as chairman. Sinabi ko na yan eh. Dito ninyo una na namang narinig yan sa programang Lapid Paira. Mga kaibigan, wala na po tayong oras eh. Tayo po'y pansamantalang magpapaalam. Ito po si Peter Talastas hanggang Lunes po ulit. Antabayanan po ninyo dahil susunod na agad ang programang Kasangga Ko ang Langit. Po ni Tates Gana, kasama po si Angelo Almonte. Ito po naman si Percy Lapid. Muling magpapaalam, babalik po kami sa Lunes sa ganito ring oras sa timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Joy Buwisit Rojas! Kilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid File. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan
ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotoo